Mahirap bang mabuhay dito sa Australia? Ang yun, hindi ako makapagtrabaho dahil maliliit pa yung mga bata. Sinubukan namin na ilagay sa childcare yung bunso. Hindi siya umeffect. Yan ako eh. Yun ang opinion ko kasi para sa akin hanggat may trabaho ka dito, huwag ka lang mamili. Color me true. Mabuhay and welcome to my YouTube channel. If this is your first time to visit, please don't forget to hit that subscribe button. Mabuhay Pilipinas! Andito na naman ako sa isang impromptu video for everyone. It's my day off. It's weekend. So, makikita nyo kung ano ang itsura ng Australia. Itutour ko kayo. Mini tour, mini driving tour. Sa isang araw, dadalhin ko kayo sa Gold Coast. So, galing ako ngayon sa Pet Barn, which is the pet shop ng aking pusa. Actually, alam nyo, may mga nagra-right turn doon. Kaya lang gusto kong sumunod sa tama. So, mag-U-turn tayo dito. Tama ba ang calculation ko? Oh my gosh. Yes, at least sumapul-sapul siya. So yon, ang topic natin ay mahirap bang mabuhay dito sa Australia? Ang salitang mahirap or ang concept of mahirap ay subjective yan. Ayos to. Depende sa tao. Depende sa tao. May mahirap sa'yo, may mahirap sa akin, may mahirap sa kanya, depende. Pero bigyan ko kayo ng background lang ng buhay namin dito. Well, naging challenging yung mga unang buwan ko dito kasi noong mga panahong yun, hindi ako makapagtrabaho dahil maliliit pa yung mga bata. May mga naging job offer pero hindi ko ginrab kasi sinubukan namin na ilagay sa childcare yung bunso. Hindi siya umeffect. Oh my gosh, grabe, nakakatawa nga yun eh. Alam nyo ba kung anong una niyang natutunan na salita pag uwi ng bahay? Sabi niya, oh talaga nakakatawa. Hindi ako nakapagtrabaho hanggat hindi nag-preschool yung bunso ko. Well, mahirap ba? Para sa akin, ayoko sabihing mahirap, pero challenging siya. Mas magandang gamitin yung salitang challenging ba. Yun, challenging ba mabuhay sa Australia? Marami tayong pwedeng maging subtopic dito eh. Pwedeng challenging siya kasi solo ka lang. Challenging siya kasi wala ka naman talagang trabaho pagdating mo dito. Nag-apply ka as immigrant. Parang kami, skilled migrant kami. So, sa kaso namin, skilled migrants kami. And, yun. Walang employer na nag-sponsor para makarating kami dito. But, in saying that, yung first month namin dito sa Australia, naka-receive agad kami ng invitations for job, interview, and mga opportunity. Yun nga lang, sa Sydney yun, ako aviation siya, and excuse me, hindi ko, maliliit pa yung mga bata nun, hindi pa ako pwede magtrabaho. And yung ex ko naman, meron siyang opportunity sa Kimberly-Clark. Sa Sydney rin yun. In line with his engineering sa Pilipinas. Kaya lang, yun nga, ayaw namin lumipat ng ibang state. Ngayon, kung mahirap ba ang buhay dito, alam nyo ba, para sa akin nadadalian ako eh. Yun ang opinion ko kasi para sa akin hanggat may trabaho ka dito, huwag ka lang mamili, huwag ka lang maluho, huwag ka lang maarte. Mabubuhay ka talaga eh. Sobrang dali ng buhay dito. Lagi kong kino-compare yung presyo ng itlog at saka ng 1 kilong bigas sa Pilipinas. Ano yung katumbas ng bigas doon tsaka dito? How much yun sa sweldo mo? So, example, yung 10 kilos na bigas na binibili dito is pinakamahal na 27.
Eh, yung 27 na yun, pwede mo na siyang kitain ng 1 hour. Sa Pilipinas, yung 10 kilong bigas na yun, I think tatrabahuhin mo siya ng 1 linggo. Diba? Yun yung example ko na hindi mahirap mabuhay dito basta may trabaho ka, may abilidad ka, hindi ka maluho, hindi ka maarte, hindi ka namimili. Ngayon, mahirap ba makahanap ng trabaho? Challenging kung wala kang experience dito. Lalo na kung hindi ka nag-aaral dito. Kasi alam nyo, even yung mga kilala kong nasa medical field, kinailangan nilang mag-aral dito. Yung pedia ng mga anak ko, nag-aral pa sila dito. May mga kilala kong teacher, nag-aral din sila dito. Kasi nga, gusto ng Australian government, qualification is in line sa standard din ng Australian. Kahit na graduate ka pa ng anong school sa Pilipinas, talagang i-oblige ka nila na mag-aral din dito ulit. Lalo na kapag doktor ang kinukuha mong position. Ngayon, para sa akin, hindi mahirap eh. Challenging lang siya. Lalo na kapag may mga maliliit ka, tapos hindi ka makapagtrabaho. Hintay ko muna mag-preschool yung bunso bago ako nagtrabaho. And, challenging yun. Kasi, ang dami kong in-applyan na trabaho. Walang kumukuha sa akin. Kahit na ang dami kong nakalagay sa resume ko. Kahit na may transcript ako, diploma ko, galing ako ng university na to. Yun ang isang kagandahan dito, alam nyo ba? Yes, ino-honor itong top universities ng Philippines sa ibang bansa, dito rin sa Australia. But that doesn't mean na, uy, graduate ka ng ganitong uni sa Philippines. Wow! Hindi ganon dito, guys. Kasi, walang discrimination pagdating sa kung saan ka nag-aral. Yes, may mga top university din dito, may mga nire-recognize, but hindi siya ganon eh. Hindi nila tinitignan kung saan nag-graduate ang isang tao. Tinitignan nila ano ang experience mo dun sa course na tinapos mo or dun sa job na ina-applyan mo. Ganon dito. Yun, walang discrimination dito pagdating dyan. Kasi pagka discriminate ka nila because of your school, kung saan ka na-graduate, ay nako. May nagtanong din, racist daw ba mga Australian? Ano ang definition ng Australian? Kasi may notion na once na ang tagal-tagal mo na dito, hindi porket matagal na ang isang tao dito, Australian siya, technically. Kasi mayroong, di ba, tinatawag na yung by birth, Australian ka na or by descent. Common notion kasi yung ibang turista na pag may na-encounter sila na matagal na nakatira dito, ay Australian yan, I get it. Hindi ganun. Multicultural kasi dito eh. Hindi mo rin malalaman kung sino talaga yung mga matagal na dito na nakatira or sino talaga yung masasabing Australian. Sa experience ko, nung bago-bago ako dito, somehow, nakaramdam ako ng racism. Pero hindi siya ganap. Pwedeng na-compare ko lang kasi sa Pilipinas, di ba, sobrang palabati tayong lahat. Dito, parang namimili kung sino yung babatiin ng mga na-encounter ko nun. Also, may napansin ako, depende rin kung saan suburbs ka. Suburb ka nakatira. Kasi yung unang suburb namin, may pagka-elite suburb siya, na parang, okay, yung mga ilong ng mga tao doon, parang andun sa taas ng langit. Pero sa ibang suburb naman parang laid back, very humble, sobrang approachable. Ganon eh, yung observation ko. And I think depende rin yan eh kung nasan ka. I don't know, tingnan nyo, i-comment nyo sa baba kung may ganon din ba kayong experience. Even sa
I don't know, sa Pilipinas naman, kahit saan ka lugar, di ba, parang nasa ugali na ng mga tao yung palabati, sobrang warm. Pero dito kasi, yun nga, ganun lang yung experience ko kasi yung pag may binabati ako sa shops, parang hindi ako pinapansin. Hindi ako pinapansin, lalo na kapag babae yung nandun, tapos ang papansinin lang yung ex ko kasi lalaki siya. May mga ganun ako na experience. Totoo yun. Pero pagdating sa workplace, depende rin sa culture ng workplace mo. Alam nyo, sobrang happy ako na nagkaroon na ng IKEA Philippines. Although, ang IKEA sa Philippines ay isang franchise, pero ang culture and values sa IKEA, sobrang proud ako dyan sa IKEA na yan. Kasi sa 8 taon ko sa IKEA, oh, by the way, speaking, IKEA yung bote ko. Bigay ng IKEA to sa akin kasi sa sustainability project namin before. Ang cute, no? May barcode pa siya. So, ang ganda ng culture and values namin. Although, hindi mo maalas, inevitable yan sa isang workplace na minsan may mga parang high school issue. Ganun lang. Bakit nagkakaroon ng ganun? Kasi minsan yung ibang kabataan. Pero overall, yung culture and values sa amin, maganda. Meron nakalagay dyan sa wall na, is it worth sharing? Yes. Merong no. Then, will it help the company? Yes or no? Mamimili ka doon. If not, keep it to or meron pang question na totoo ba yon? If not, keep it to yourself. Kumbaga, ayaw ng IKEA ang gossiping. Yon. So, ang ganda ng culture, ang ganda-ganda. Dito sa airline ko ngayon, actually guys, naka-ilang airlines na ako this year, and I'm going to make a video about it as well. Grabe, ang daming nangyari sa 2024 ko. Sobra. But anyway, balik tayo. So, yung question, mahirap bang mabuhay dito sa Australia? Ang sagot ko, it's subjective. I'd rather say challenging. Hindi siya mahirap. Challenging in many aspects. Una, kung dumating ka dito na skilled migrant ka, hindi ka kaagad merong trabaho kasi nga hindi ka sponsored ng isang employer. And in saying that, meron naman na yung iba may opportunity agad gaya namin pero hindi namin mag-grab because of personal reasons then. Ngayon, kung skilled migrant ka na wala kang experience dito, kakailanganin mo rin magkaroon ng experience. So, magsimula ka sa pinaka-umpisa ng hagdanan. Doon ka sa baba ng hagdan, unti-unti. Maaabot mo rin yung pinaka-gusto mong puntahan dito. Tapos, kung sponsored ka naman ng employer, congratulations, madali kang makapagtrabaho rito. Pero, hindi yun guarantee na magiging resident ka or yung permanent resident ka. And then after that, citizen, di ba? Ngayon, syempre, kung tourist visa ka, depende rin yan sa binigay sa'yo. Pwede kang mag-work ng 20 hours, 24 hours a fortnight. Fortnight is 2 weeks. So, mga ganun. And, again, ulitin ko, the word mahirap is subjective. Okay? Merong mahirap sa isang tao, may madali sa isang tao, itong bagay na to. I think it all comes down to yung character mo, yung attitude mo, yung go ka lang. Basta para sa future mo, para sa goal mo. Ganon lang siya. And then lahat dadali na. Kahit gaano pa siya ka-challenging, malalagpasan mo yan. Yan, racist daw ba ang mga Australian? Minsan, depende rin sa nag-i-interpret, I think. And, siguro yung ibang experience ko before na ang tingin ko racist, pwedeng depende rin kasi dun sa na-encounter ko. Pero, overall, sa ilang taon ko na dito, generally speaking, mababait sila. Mababait. At, multicultural country nga kasi to. Kaya hindi, alam nyo, pag sinabing Australian, puti, ganitong itsura, hindi. Halo-halo na dito, napakadami ng tao dito, iba-ibang lahi. And, ano pa ba yung isang tanong? Mahirap, racist, yung kumuha ng trabaho. But yes, well, I will be
editing soon the video na film ko actually dyan sa park na yan. Ang ganda dito guys, doon ko film, and yeah, ipopost ko na siya soon kasi napakadami yung tanong, and I want to dedicate this channel also sa mga kapwa natin Pilipino na nangangarap makarating ng ibang bansa, particularly Australia. Sasagutin ko yung maraming tanong ninyo. I-post nyo lang dyan sa comments. And yes, I know marami kayong gustong malaman the process of applying, paano bang buhay dito. So, yun. Ang random nitong video kong to. Gusto ko lang talagang mag-film today and mag-share ng something. Kasi yung creative juices ko nagkikick in ulit. Palabasa, day off, weekend. And balik na naman ako sa flights by Wednesday. Oh my gosh, thank you Lord. Ang haba ng day offs ko. But yeah guys, thank you so much guys. Kung marami kayong tanong, i-post nyo lang dyan. Nagbabasa ko ng comments and I will endeavor to make a video about your question. Pero for now, ito muna ang masishare ko sa inyo. Sana nag-make sense yung mga sinabi ko dahil sobrang random lang nito. Hindi ko bin-brainstorm ang sarili ko nung hinit ko yung film. But yeah, thank you so much guys. So, mag-drive na tayo. Balik na tayo sa ating lungga. Ayan. I love this park. So, ito ang buhay sa Australia. Very laid back. Very laid back talaga dito. And, ayun no, tingnan nyo doon no. May mga kabayo. So, uwi na tayo sa ating lungga. At hanggang dito na lang ang i-film ko guys. Because, nade-dead na rin ang phone ko. Okay. See you later. Thank you for watching. Color me true.